At hindi raw dahil sa Divisoria binili mahinang klase na. They have an association of vendors, about 3,000 of them. At lagi natin silang pinapaalalahanan na tulungan tayo sa pagbantay pagdating sa quality. Ang kanila lang, kung mayroong mga abiso, sabihan lang sila kaagad, so they will remove it or pull it out from the stalls. DTI na nagsabi sa Divisoria pa rin makakabili ng pinakamurang school supplies. Para hindi raw masayang pagpunta, bilhin na ang lahat ng kailangan kung may pera naman. Ingatan din ang gamit para hindi madukutan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Malapit na pong magbalik eskwela ang mga estudyante, kaya paalala po sa mga magulang. Tiyakin niyo po na ligtas sa mga school bus na sasakyan ng inyong mga anak. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, naglipa na ngayon ang mga kolorum na school bus. Mura silang sumingil pero hindi naman tiyak ang kanilang kaligtasan. Nakatutok si Maki Pulido. Ipinagkakatiwala ng maraming magulang ang kanilang mga anak sa mga school bus. Pero gaano ba tayo katiyak na ligtas na ang mga bata habang bumabiyahe? Aminado ang LTFRB, hirap silang i-monitor kung talagang tumutupad sa regulasyon ang mga school bus. Maliban kasi sa prangkisa, dapat ang mga school bus may grill sa gilid ng sasakyan at may aakay sa mga bata sa pagsakay at pagtawid ng kalsada. Medyo may kakulangan kasi ng enforcer. Yun ang problema namin. Kaya pati mga kolorum na school bus halos hindi na rin mabantayan ng LTFRB. Umaasa na lang ang LTFRB na isumbong sa kanilang hotline ang mga kolorum pati na ibang paglabag sa regulasyon. Kaso matagal na raw nagsusumbong ang school bus operator na si Ami Fernandez, wala rin naman daw nangyayari. We've done that before pero wala rin nangyari. I don't know, paminsan merong pumupunta rito, pero after that, balik na naman sila. Mas marami na nga raw kolorum na school bus ngayon kaysa sa mga legal na operator. Mas mura raw kasi sumingil ang kolorum. Pero sa totoo lang, mas mahal man daw sila sumingil, mas tiyak naman daw ang kaligtasan ng bata. Mismong mga eskwelahan kasi ang tumitingin kung ligtas ang mga ginagamit na sasakyan. Pwede silang mag-complain sa school kung whatever complaints na nakikita nila. They can coordinate with the school. Not like pagkakolorum, hindi nila sagot ng It's at their own risk. Kaya si Marlene Kalimag, kahit makakamura sa kolorum, mas pinili ang school-accredited school bus. Mahirap daw isugal ang kaligtasan ng kanyang apo. Ayoko pag-kolorum. Pagka kolorum, pag nahuli sa sakyan, wala na. Hindi na pwedeng umandar yan. Kukunin ng LTO. Yung sasakyan. Sisimula naman ng LTFRB ngayong buwan ang training para sa mga school bus driver. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. At sa mga estudyante namang hindi sumasakay sa school service, mainam na malaman nila ang mga dapat isaalang-alang para maiwasan ang aksidente sa mga lansangan. Ang mga gabay na yan, tinutukan ni Mariz Umali. Maingat at tamang pagtawid sa kalsada, pagbabasa at pag-intindi ng mga road sign at traffic light. Ilan lamang ito sa mga itinuro sa halos 200 estudyante sa inilunsad na Decade of Action for Road Safety ng United Nations General Assembly. Magpapasukan na raw kasi at maraming estudyante ang pumapasok na naglalakad lang. To help educate children about safe practices on our roads and streets. Through our efforts around the world, we can help reduce the number of children that get into accidents. And so this is an educational effort. And we're educating both the children and the adults. Base sa tala ng Safe Kids Philippines, sa abot sa halos 1.3 million katao ang nasasawit taon-taon dahil sa mga aksidente sa kalsada. Kabilang na po rito yung mga child pedestrian na talaga naman nalalagay sa peligro sa tuwing sila ay nasa labas ng kanilang mga tahanan. Katunayan, itong mga road traffic injuries na ito ang isa na sa pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga kabataan sa buong mundo. 2004 pa sinimula ng Road Safety Campaign. 600,000 na kabataan na raw ang naturuan nila mula sa 89 beneficiary school. Malaki na raw ang naitulong nito sa pagpapaliit ng bilang ng mga naaaksidente o nasasawi sa kalsada. In Cebu, for example, we had 30% of school children walking to school hit by vehicles, so their crashes. And then after 3-4 years of this campaign, it's down to 9%. So that's a pretty big and significant decrease.
Target na mapababa ng 50% ang bilang ng mga naaksidente sa buong mundo pagsapit ng 2020. Ang mga estudyanteng lumahok, marami naman daw natutunan. Tamang pagdaan sa kali, yung saan dadaan po yung mga tao, yung mga sign. Ang gagawin sa sign? Babasahin po, tapos susundin po para maiwasan yung pagdisgrasya. Mas mag-iingat. Mayroon ding pagtuturo ng defensive driving lalo na sa mga motorcycle rider na madalas maaksidente. Raising the consciousness of the citizens on the importance of road safety and the importance of reducing casualties in road accidents through improvement in road condition. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Paiigtingin daw ng mga otoridad ang pagbabawal sa malalaswa at mararahas na mga pelikula sa mga pampasaherong bus. Bunsod po yan ang sumbong ng ilang pasahero na maraming bus na ganyang uri ng pelikula ang mga ipinapalabas. Nakatutok si John Benerato. Panlaban sa init, dala ng mahabang biyahe. Pang-alis bagot sa buhol-buhol na trapiko. Marami na ngayong mga bus ang may entertainment system gaya ng TV at DVD player. Ano po ang sa amin ng company ay malamang kami tanggal, gano'n. Conductor driver na mayroong pinalalabas talaga totally na may malaswa talagang yung legal department ang mag-ano niya sa amin. Pero may mga reklamo nakakarating sa MTRCB. May mga bus na nagpapalabas daw ng malalaswa at sobrang violenting pelikula. May isa pang ang report na pornografiya na raw ang pinapakita. Kaya lumagda ngayon ng MTRCB at LTFRB sa isang Memorandum of Agreement para maglunsad ng mas mahigpit na kampanya laban dito. We will work hand in hand with the MTRCB in regulating the showing of films in these public utility vehicles. Magkakaroon na rin po kami ng mga pagbibigay nitong mga ganitong klaseng sign o mga sticker para ilagay po sa lahat ng mga buses. Mga pelikulang may rating na general audience o parental guidance lang ang pwedeng ipalabas sa mga pampublikong sasakyan. Sa mga lalabag, 3,000 ang pinakamababang multa. Pwede pa itong humantong sa pagkansela ng prangkisa. Sabi ng MTRCB, magdi-deploy sila ng mga monitoring agent na sasakay sa mga bus. Gusto natin ipaalala sa mga drivers natin na meron na pong mga mag-iikot. Kung hindi po kayo matsatsambahan ngayon, baka sa susunod kaya, huwag na lang po ninyong subukan na magpalabas ng hindi angkop sa bata. Para sa mga pasahero, tama lang nahigpitan ang mga pinapalabas sa loob ng bus. Parang nakakabastos sa mga tao, yung mga nakasakay. Yung mga lang po, yung pelikula magaganda, yung mga love story din. Sa mga may reklamo, maaari kayong tumawag sa MTRCB sa numerong 376-7380 o sa LTFRB 426-2515. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Kasasabi lang ng Pag-asa kanina na makararanas na naman tayo ng mainit na panahon matapos ang Bagyong Bebeng. Pero bigla na namang bumuhos ang malakas na ulan kaninang hapon. Ang paliwanag ng Pag-asa, isolated rain showers lang ang ating naranasan. Normal daw itong nangyayari kapag naiipon ang water vapor sa ulap at kapag magdamagan ang init. Kanina, umabot sa 34 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. 36 degrees Celsius naman ang naitala sa Tuguegarao. Samantala, apektado na po ang kabuhayan ng mga magsasaka na sinalanta ng Bagyong Bebeng sa lalawigan ng Camarines Sur. Nalubog kasi sa baha ang kanilang mga pananim, kaya hindi na nila ito mapagkinabangan. Mula sa Camarines Sur, Nakatutok si Dante Perello, Exclusivo. Mula sa Himpapawid, kitang-kitang lubog pa rin sa baha ang mga palayan sa Camarines Sur. 6 na araw mula ng bayo nito ng Bagyong Bebeng. Sa Baaw, Camarines Sur, may 6 na talampakan pa ang lalim ng baha, kaya kailangan pang magbangka ng mga residente. Dito ko nakilala ang 70 taong gulang na si Mang Jesus. Sa kabila ng kanyang edad, 2 oras araw-araw siyang naglalakad para asikasuhin ang kanyang pananim na palay. Anihan na raw sana ngayong buwan, ang sakahan lang daw ang kanilang inaasahan. Pero sa isang iglap, nauwi sa wala ang kanyang pinaghirapan. Walang iuupa ng makina, sa wala akong makina. Kinakailangan yung bani. Tsaka ngayon, yung pagpaalis ng damo.
5 kilong palay ang tanging naisalba ni Mang Jesus sa kanyang 3 ektaryang pananim. Hindi na ito maaring ibenta. Ang palay na sa ilalim ng tubig, hindi na yun kakasain. Wala pa. Sira na yun. Mapait na yung batay mo. Hindi na makakain ng tao. Pinagtitiisan rin ng pamilya ni Aling Marilu ang perwisyong dulot ni Bebeng. Baha. Nandito tayo ngayon sa bahay ni Aling Marilu at kung mapapansin nyo nga kahit 4 na araw nang nakalipas ang pagdating ni Bebeng ay baha pa rin hanggang ngayon dito sa loob. Katunayan, itong mga gamit nila, ipinatong na nila sa lamesa at saka sa upuan para hindi mabasa. Dito sila nagluluto. Ayon nga kay Aling Marilu, ay mga 1 buwan pa raw bago bumaba ang tubig dito. Pero depende pa yan dahil kung umulan ay maaaring abutin pa raw ng 2 buwan. Parang may kumakagat tapos bumubutlig. Makati, mag-iiwan ng mga pantal ganyan. Kabilang si Marilu sa 49,000 pamilya na apektado ng pagbaha. Aabot naman sa 737 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Mula rito sa Camarines Sur, Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Abot sa 4 na ektaryang ng lupang sakahan ang nasira ng pag-uho ng lupa o landslide sa barangay Bairan, Sanaga sa Cebu. Nasa 60 hanggang 80 metro ang lalim ng pag-uho na sumira sa mga pananim at mga puno. Marami ring mga naiwang bitak sa lupa. 2 residente ang natabunan pero agad silang nailigtas. Ang ipinagtataka ng mga residente doon, hindi naman umuulan na mangyari ang pagguho nitong weekend. Inirekomenda na ng Mines and Geosciences Bureau ang pagpapalikas sa mga residente doon. Mga kapuso, meron po tayong balita mula sa California sa Estados Unidos. Patay matapos barilin ng dating General Manager ng Manila International Airport Authority. May tama ng bala ng baril ang kanyang anak. Tinamaan din. Ang suspect ay ang ikalawang asawa ng dating General Manager ng MIAA na si Ginoong Antonio Gana. Agad kinasuhan ng suspect ng murder at frustrated murder. Nakatutok si Ian Cruz. Napatay ang dating General Manager ng Manila International Airport Authority na si Antonio Gana sa kanyang bahay sa Tustin, California nitong linggo. Ang suspect, ang kanyang ikalawang asawang si Ana Maria Magno Gana, 41 anyos. Base sa investigasyon, bigla na lamang nagpaputok ng baril si Ana Maria sa loob ng kanilang kwarto, kaya't agad sumugod ng asawang si Antonio at kanilang 16 anyos na anak na lalaki. Pero habang papasok sa kwarto, binaril ni Ana Maria si Antonio sa dibdib na naging sanhi ng pagkamatay nito. Nabaril din sa braso ang binatilyong anak. Nakatawag pa siya sa 911 para humingi ng tulong. Agad siyang naisugod sa ospital. Naagaw naman ang baril mula kay Ana Maria ng kanyang 9 na taong gulang na anak at iniwan ito sa bakuran. Di pa malinaw ang motibo ng pamamaril. Kinasuhan na ang suspect ng murder at attempted murder at kasalukuyang nakakulong. Nakatakda sana ang dinggin ngayong araw ang arraignment ng kaso pero ipinagpaliban ito. Itutuloy ang pagdinig bukas. Bumiyahe na mula Pilipinas patungo Amerika ang unang asawa ni Antonio na si Telma Gana. Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Kasuhan na ng tax evasion ng Department of Justice si dating SSS President Romulo Neri dahil umano sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Bago pa si Neri, nauna ng kinasuhan si Congressman Mikey Arroyo at ilang pang personalidad. Ang git naman ng Malacanang, hindi nito pinag-iinitan ng mga kaalyado ng nakaraang administrasyon. Nakatutok si Jam Sanchez. Kasong tax evasion ang kinakaharap ni dating SSS President Romulo Neri matapos lumabas sa preliminary investigation ng DOJ na kulang ang dineklara niyang kita noong 2008 at 2009 nang presidente pa siya ng SSS at board member ng Union Bank at Felix Mining Corporation. 13.6 million pesos daw ang buwis na dapat bayaran ni Neri. That the case involving him is violations of Section 24 and 74. In relation to 54 and 255 of the National Internal Revenue Code. Pero giit ng kampo ni Neri, idiniklara daw ng tama ng dating opisyal ang lahat ng kinita nito. Its income for 2009, you only reported 2010. The income
PhilEx and Union Bank for 2009 were only determined end of the year 2009. And were given to my client January 2010. And were only reported by my client March 2011. Handa raw sagutin ni Neri ang kaso sa korte. Bagamat natutuwa ang BIR na may kinahinatnan ng reklamong inihain nila laban kay Neri, mas ikagagalak daw nila kung lahat ay nagbabayad ng tamang buwis para di na umabot pa ang kaso sa korte. Happy in the sense that our work was vindicated. We're vindicated. But of course, sad because we have to reach this stage. Simula nang maupo ang Administrasyong Aquino, 2 beses sa isang buwan naghahain ng reklamo ang BIR sa DOJ laban sa mga manoy di nagbayad ng tamang buwis. Kahapon nagpulong daw si Pangulong Aquino at ang BIR para pag-usapan kung paano pa iigtingin ang kampanya laban sa mga tax evaders. He's happy that we're filing cases, no? But he wants to see a conviction within a year or two. Chairman Abalos. Isa si Neri sa mga kaalyado ni dating Pangulong Gloria Arroyo na nasampahan ng reklamo sa Aquino administration. Pero giit ng Malacanang, hindi pinupunterian ng gobyerno ang mga kaalyado ni Arroyo. Jam Sesante, nakatutok, 24 oras. Muling humarap kanina ang pamunuan ng Hukbong Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagdinig ng Senado tungkol sa katiwalian sa militar. Tiniyak ni AFP Chief of Staff General Eduardo Oban na gumagawa na sila ng paraan para linisin ang nabahirang imahe ng AFP. Nakatutok si Lia Manyala. Hindi raw biro ang dagok na inabot ng AFP, bunga ng kontrobersyang kinasangkutan ng dating nilang general na si Carlos Garcia sa hindi maipaliwanag na yaman nito at sa umano'y pagbulsa nito sa pondo ng AFP. Dahil sa kontrobersyang ito, nabahiran daw ang imahe nila. Sa isang survey nga ng Pulse Asia, lumabas na ang AFP ang pinakakorap na ahensya ng gobyerno. Never in the entire history of our nation has our armed forces been so disgraced. We admit that your soldiers are deeply hurt by the perception that we belong to the most corrupt government agency. Sa muli nilang pagharap sa investigasyon ng Senado kanina, agad tiniyak ng AFP na gumagawa na sila ng paraan para ibangon ng ahensya. Sa halip na pera, aktual na logistics na lang daw tulad ng gasolina ang ibibigay nila sa mga sundalo. Pero agad kumontra si Senador Panfilo Lacson. Hindi naman daw kasi maiiwasan ng conversion, lalo na sa Petroleum, Oil and Lubricant Fund o POL funds nito. Kung meron kayong deposit na say 1 million pesos worth of gasoline, eto yung commander, hindi niya binigay sa mga tauhan niya yung gasolina, at the end of the quarter, he would deal with the gasoline dealer. O bossing, meron kaming 1 million pesos worth, bigay mo sa akin yung 850,000, i-retain mo yung 150,000. And this is actually happening, hindi ba? Pero depensa ng AFP, ipapa-audit na rin nila ang POL funds. Itinanggi rin ni Oban na sumobra ng 400 million pesos ang gastos nila sa gasolina sa unang quarter ng 2011. Imposible raw yun dahil 98 million pesos lang naman ang budget nila para rito. Nausisa rin sa pagdinig ang kakarampot na pondo para sa pensyon. Ang ikinagulat pa ng mga senador, hindi agad masagot ni Oban kung ilan nga ba ang sundalo ng AFP. Is it in order that you inform the President of the actual troop strength on a regular basis, and this will be the basis of the release of the funds by the DBM? Would you consider, would that be a realistic proposition? We can give that information, Your Honor. To the President? Yes, Your Honor, to the President. Yes, because he's the Commander-in-Chief. Sa ngayon, sabi ng AFP, nakatutok na sila sa mga reforma. Una, imbes na mag-procure, gusto ng AFP na gumamit na lang ng mga purchase card. Idine-deposito na rin nila ngayon ang United Nations Reimbursement Fund sa National Treasury para hindi magamit sa iba ang pondo. Mas pinadalas na rin ang mga internal audit at pati intelligence fund, i-audit na rin daw. No corrupt practices shall happen under my watch. At dahil marami pa raw kwestiyon ng mga senador, asahan na raw na muling mapapatawag sa pagdinig ang AFP. Lia Manyalak, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang driver ng jeep nang bigla siyang barilin ng isang kapwa-tsuper. Sa Maynila, nakatakas ang sospek. Si Emil Sumangay yung naka-alerto 24. Ito ang video ng aktual na pagresponde ng Manila Police District SWAT Team sa kanto ng Ayala at Taft Avenue pasado alas 3 ng hapon kanina.
Sa impormasyon mula sa MPD, Tactical Operations Center, isang shooting incident ang nagaganap sa nabanggit na lugar malapit sa Manila City Hall. Pagdating sa area, inabutan nilang nakaabandona na ang pampaserong jeep na ito sa gitna ng kalsada. Sa inisyal na pagsisiyasat, ang tigmak ng dugo at ang pares ng tsinelas na ito na nakuha sa crime scene ay pag-aari ng driver ng jeep. Ayon sa mga testigo, itinakbo na sa ospital ang driver na pinutukan ng hindi pa nakikilalang suspect. Tinignan ko muna kung saan noon tama, akala ko saksak lang. Pero yung pala, sumpa ko dahil butas wind dito, wasak yun dito sa tagiliran eh. Sa pahayag ng mga bystanders sa mga nag-iimbestigang pulis, jeepney driver din daw ang bumaril sa biktima. Bigla na lang daw bumaba mula sa minamaneho nitong jeep ang suspect pagtigil sa stoplight. Nilapitan ng jeep ng biktima sa ito, pinutukan ng sumpak. Yung binaril po, driver po siguro ng jeep. Yung bumaril? Siguro po, driver din po siguro. Paano mo nasabi? Kasi po, galing po siya sa kabilang jeep. Nakatakas ang suspect sa kanyang minamaneho niyang jeep na may plakang TWR 789 patungong Divisoria. Kinilala ang biktima na si Jerry Saraoso, 19 anyos, sa kanang tadyang siya tinamaan. Idineklara siyang patay sa Philippine General Hospital alas 3:10 kaninang hapon. Kala ko na sira. Nakita ko maraming dugo. Okay. Sinabi na nagtatraffic, binaril daw yung driver. Bukod sa anggulong traffic altercation, iniimbestigahan na rin ang impormasyon na di umano'y may dati ng kaalitan ng biktima at ilang beses na ring pinagbantaan ito. Nanawagan ng pulisya sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa suspect na makipag-ugnayan sa MPD Homicide Division. Emil Sumangil ng Alerto, 24. May paalala ang Department of Labor and Employment sa mga estudyante. Ngayong patuloy ang pagdami ng mga walang trabaho. Sa pagpili nyo raw ng kursong papasukan, ay isipin muna kung makakakuha ba kayo ng trabaho pagka-graduate. Nakatutok sila Alvin. Tinatayang nasa mahigit kalahating milyon ang incoming college freshmen ngayong taon ayon sa Commission on Higher Education. Isa sa kanila si Axel na kukuha ng culinary arts. Hilig daw talaga niya ang pagluluto pero pinag-isipan din daw niya kung makakakuha ba siya ng trabaho pag-graduate niya. Naasahan ko rin na pagkatapos kong graduate and after 4 years, makapagtayo ako ng sarili kong restaurant. Si Rose Ann, 2 taon ng lisensyadong nurse pero hindi pa rin makakuha ng trabaho. Isa siya sa tinatayang 200,000 licensed nurse na walang trabaho hanggang ngayon. Sa sobrang dami ng mga nurses dito sa Pilipinas, hindi na kayang i-cater ng mga hospitals. Ayon sa DOLE, marami naman daw job opportunities sa Pilipinas pero may problema. Marami ngayon ang tinatawag nating college educated without jobs. There is a jobs mismatch. Merong napakarami ang local employment opportunities, but very few qualify for what the market demands. Ngayong 2011, pinakamarami ang nagtapos ng business administration at related courses. Marami rin ang kumuha ng nursing, pero hindi nakasama ang mga kursong ito sa mga tinukoy ng CHED na priority discipline. Ito ang mga larangan na kakaunti na ang mga nagtatapos at mas may demand sa job market ayon sa DOLE. Kabilang dito ang agriculture, forestry, fisheries, veterinary medicine, architecture and town planning, education and teacher training, engineering and technology, information technology, maritime, mathematics, medical courses para nursing at natural sciences. Advocating for these courses on our part, we admit is a little bit difficult. Why? Because Filipinos have a bias for white-collar courses. Payo ng DOLE lalo na sa mga fresh graduate, huwag maging masyadong mapili. Huwag mawalan ng pag-asa kung hindi mo agad makuha ang gusto mong trabaho. Tanggapin mo muna ang unang trabahong papasok sa iyong pintuan. Then from there, build your profile. The labor market is very harsh. It's very competitive. Ang DOLE may career guidance program para matulungan ang mga graduating high school student na magdesisyon. Makatutulong din ang impormasyon sa kanilang website. Makikita rin dito ang mga trabahong in demand sa bansa hanggang taong 2020. Pero sa huli, personal choice pa rin daw ng estudyante kung anong kurso ang kanyang kukunin. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Bonggang-bongga ang set ng biggest primetime series ng GMA na Amaya. Pero bukod daw dyan, kaabang-abang din ang pagpapakita rito ng mayamang kultura ng ating lahi.
Silipin natin yan sa chika ni Aubrey Carampel. Tila bumalik kami sa sinaunang panahon nang bumisita kami sa set ng Amaya sa Pagsanhan, Laguna. Bumungad sa amin ang mga bahay kubo na ito. At ang makukulay na costumes ni Raymond Bagatsing, Gina Alahar at Roy Alvarez na gumaganap ng mga dugong bughaw sa storya. Agaw pansin din ang mga gumaganap ng mga babaeng alipin na naka-topless. Ganito raw ang itsura ng mga tribal village noong pre-Hispanic times. May kabuuang 40 struktura raw ang itatayo sa lokasyong ito na isa lang sa mga ipinagawang set ng epic serye na ginastusan talaga ng Kapuso Network. Napakahirap niyang gawin, napakalaki niyang proyekto, napakalaking paghahanda. Wala tayong choice kundi yakapin ang sitwasyong ito at saka gandahan. Hindi na namin iniisip kung gaano kahirap. Nakakalula nga raw sa laki ang produksyon ng Amaya na pinagbibidahan ng primetime queen na si Marian Rivera. Ayon nga sa co-stars ni Marian na sina Raymond Bagatsing na gumaganap na ama niya sa epic serye at Gina Alahar na isa sa mga kontrabida. Mapalad nga raw sila na mapabilang sa biggest primetime series na ito ng GMA. It's a dream project, and if it's a dream project for GMA, ganun kalaki, kahit na sinong artista also would want to be in this project too. Ang mga shot and direct, parang pelikula. Yung set, oo, talagang ginasusan. Kaya hindi lang siya maganda, talagang ano pa siya, historical. Kung paano tayo, meron na tayong sariling sibilisasyon nung araw. Ang kwento ni Amaya ay patunay lamang kung gaano kaganda at kayaman ang kulturang Pilipino. Kaya higit sa rangya ng produksyon, mas mahalaga raw ang storya nitong tiyak na hahangaan at maglalakad ng ating pinanggalingan. Ang halaga ng Amaya ay ang istorya nito. Ang istorya nito na sinisiguro namin sa mga manonood ay kaakibat, kapantay, kung di man higit pa sa inaasahan nila na aantig at pupukaw sa kanilang puso. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Marami pa akong maiinit na showbiz news sa pagbabalik ng Chika Minute. Tutok lang. Susunod, special athlete, agaw pansin sa palarong pambansa. Ang iba pang delegado hindi kinaya ang matinding init. Si Mami Dionisia mag-aalaray na sa kanyang birthday celebration. Glutathione injection na pampaputi, posibleng makamatay ayon sa Drug and Food Administration. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Pamimigay ng mga laruan at educational materials ang Department of Education sa mga batang papasok sa kindergarten. Maghikayat daw ito sa mga chikiting para hindi sila mainip sa eskwelahan. Nakatutok si Julius Segovia. Mahilig maglaro ang 5 taong gulang na si JM. Sa pasukan sa Hunyo, papasok na siya sa kindergarten sa Kamuning Elementary School. Mahirap naman yung bata na walang nalalaman. Kailangan mag-aral para matuto. Anong gusto mo daw sa school? Mag-play. Magsulat. Tsaka? Mag-aral. Lalo pang mai-excite pumasok ang mga batang gaya ni JM dahil mamimigay ang DepEd ng mga laruan, libro at iba pang educational material sa halos 2 milyong kindergarten students sa buong bansa sa pasukan. Bahagi ito ng pagpapatupad ng K-12 program na layong ihanda ang mga batang papasok ng grade 1. Gusto namin parang wala namang masyadong culture shock na pagpasok nila. First time na papasok sila sa formal na sistema ng edukasyon. Hindi sapat na mapunan namin ng laruan lahat ng mga silid-aralan. Kami ay nananawagan ngayon sa publiko, lalong-lalo na sa mga kabataan, na ibahagi yung mga laruan na meron sila. Pwedeng dalhin ang toy donation sa DepEd Main Office sa Pasig City o sa pinakamalapit na public school sa inyong lugar. Lumalabas sa pag-aaral ng DepEd na mga mag-aaral na hindi dumaan sa preschool system ay madalas na nagda-drop out o maswerte pang araw kung umabot ng grade 3. Kaya mahalaga raw na isailalim ang mga bata sa kindergarten na siyang pundasyon ng basic education. Si Aling Evelyn, wala pa raw sanang planong papasukin ng anak na si JP sa pasukan. Kaya ihahabol niya raw ngayon ang anak sa registration. Hindi pa po siya na-enroll pero sure talaga na papasok po siya.
Hinanhingi lang nga po ako ng uniform niya kasi walang trabaho asawa ko. Maaari pa po silang magsadya sa pinakamalapit na paaralan para po makapasok ng kindergarten yung inyong mga anak ngayong darating na Hunyo. Di naman daw magkukulang sa mga guro at silid-aralan dahil katuwang nila ang DSWD at dagdag na 13,000 teachers ang kukunin ng DepEd sa darating na school year. Unang yugturi ng kindergarten ng K-12 program ng DepEd na target daw nilang simulan sa susunod na taon. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras. Nga po ang determinasyon na ipinapakita ng mga atleta sa ginaganap na palarong pambansa. Kabilang sa kanila ang isang estudyanteng may kapansanan. Sumali siya sa larong shot put. Nakatutok si Mark Zambrano. Kilala bilang pool of talents ang palarong pambansa. Dinarayo ito ng mga coach mula sa iba't ibang national sports associations para kunan ng mga atleta na maaaring maging national players. Tinuturing ng mga atleta ang kanilang pagkakasali sa palarong pambansa bilang malaking pagkakataon na balang araw magbigay daan sa kanilang pangarap na maging miyembro ng Philippine team. Ang 10 taong gulang na si Judy Ann Laceda, bibigay raw ang lahat sa kanyang event sa athletics. Tubong Lanao del Sur si Judy Ann at ang mga magulang niya, mga simpleng taga-ani ng mais. Kaya kahit mas malalaki at tila mas mabibilis ang kanyang nakakatapat, bigay todo pa rin sa pagtakbo si Judy Ann. Masaya lang. Bakit? Nakatakbo ako. Ha? Dahil nakatakbo ako. Subukan ko lang kung kaya. Agaw pansin din ng atletang si Unico Anselmo, isang special child mula Calabarzon. Hindi nakapagsasalita si Anselmo at siya lang ang tanging atleta sa torneo na iisa ang binti. Bagamat may kapansanan, di raw ito naging balakid sa kanya. Kasi dati ang naka-enter sa kanya yung sa swimming, kaya lang hindi daw niya kaya. Ang gusto niya sa shot put talaga kasi yun ang talagang linalaro niya. Samantala, patuloy na nagpapahirap ang init ng panahon dito sa Dapitan City. Kanina, halos mapuno ang tent ng DOH emergency team sa rami ng mga hinimatay at bumagsak na runners pagkatapos ng relay event. Gayunman, patuloy na namamayani ang Western Visayas region sa larangan ng athletics na nakakuha na ng 38 points. Ang Calabarzon region naman ang nangunguna sa swimming. Nabigyan na rin ng mga medal ang mga special athlete na kalahok ngayong taon. Bukas, inaasahang mas matindi ang bakbakan pagpasok ng finals sa iba't ibang sports events. Mula rito sa Zamboanga del Norte, Mark Zambrano, Nakatutok, 24 Oras. Abangan! Ilang bahagi ng bansang Spain niyanig ng lindol. Pagpapaturok ng glutathione para pumuti, nakamamatay? At si Mami Dionisha, mag-aalaray na raw sa kanyang engranding birthday party? Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 Oras. Sa bansang Spain, 8 ang patay ng yanigin ng lindol ang isang bayan sa lalawigan ng Murcia. Kuhang-kuha sa kamera ang pagbagsak ng bell tower ng isang antigong simbahan. Magnitude 5.3 ang lindol na yan. Ilang gusali rin ang nagtamo ng pinsala. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Madrid, wala namang napaulat na Pinoy na nasaktan sa lindol. Planchado na ang lahat para sa engranding pagdiriwang ng birthday ni Mami Dionisha Pacquiao sa darating na linggo. At sa araw na yon, mag-aalaray na raw ang tinaguriang Pac-Mom. Mula sa General Santos City, Nakatutok, si Steve Bailisa. Sa lahat ng mga fans ko, malapit na. Ilang tulog na lang. Friday na bukas. Saturday, Sunday na. Abangan niyo ako. Di na mapakali si Mami D sa pag-aasikaso sa kanyang birthday party. Pauwi na sa linggo sa Jensa ng anak at pambansa kamao na si Congressman Manny. Nagkukulang na nga raw mga imbitasyon sa dami ng gustong makapunta para batiin ng Pac-Mom. Kaya siniguro niyang tapos na mga isusuot na gown. At para mala royal birthday party ang dating, magsusuot daw siya ng tiara. Bakit lagyan pa ng parang corona? Para natang Rhina? O ikaw ang pinaka-Rhina ng mother ng Jinsan. Tama! Hi, guys! Masaya tayo!
Abala rin si Mami D sa pag-ensayo sa espesyal na Argentine tango. Ito raw kasi ang unang beses na sasayawin niya ito, kaya halos gabi-gabi siya kung mag-practice. Galing yan kasi bright yan eh. Pag sasayaw mo yan, konting move niya, gagayahin ka niya eh. Kanina ipinili na rin ni Mami D ng damit ang kanyang DI at nagpasample pa. Yung pinakita namin sa konti-konting mga basic sa TV, mga lifting lang, mga basic lang konti. Action lang. Ang buong dance doon nasa stage, i-surprise ko sa inyo lahat, lahat ng basics. Siyempre, inihahanda na rin ng Pakmam ang kantang ibibirit niya. Bukas malalaman na ang magiging ruta para sa Heroes Welcome kay Pacman. Imbitado raw ang lahat ng sarangan sa programa kasabay ng pagbabalik ng kanilang kampyon na kongresista. Mula rito sa General Santos City, Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Natungayan po natin kamakailan ang unang yugto ng GMA Kapuso Give a Gift Surgical Operation Luslos, kung saan 62 bata ang sumailalim sa medical screening. Matapos ang pagsusuri, 20 bata na may luslos o hernia ang pumasa at nabigyan ng pagkakataong sumailalim sa libreng operasyon. Walang ubo at sipon o kahit na anumang karamdaman bago isinailalim sa operasyon sa luslos ang mga bata. Ayon sa mga doktor, maraming bata ang ipinapanganak na may luslos. Bukol na kadalas ay nakikita sa singit o ari ang isa sa mga sintomas nito. Ito yung pinaka-common na problema, yung luslos sa bata. Ito yung number 1 sa list namin ng mga inoopera namin dito sa hospital at saka sa ibang hospital. Matindi ang sakit ng bukol na dulot nito. Limitado ang galaw at bawal ang magbuhat ng mabigat. Operasyon na kung tawagin ay herniotomy ang tanging lunas dito. Ngunit may kamahalan ito. The operation for inguinal hernia, binubuksan namin yung dito sa singit at saka hahanapin namin yung processus vaginalis. Once mahanap na namin, tatalian lang namin dito sa malapit sa inguinal ring, internal inguinal ring. Once matalian na namin, ganun na. I-close na namin. Yun ang mangyayari sa mga bata. Ang aking pagkakaalam sa isang pribadong ospital, umaabot ng mga hanggang 80,000 ang isang operasyon. At sa mga government hospitals, kalahati, mga 35 to 40,000. Pero dito, may pagkakaloob natin to ng libre salamat sa pakikipagtulungan ng PCMC sa GMA Kapuso Foundation. Kabado, pero excited ang mga magulang habang naghihintay sa operasyon ng kanilang mga anak. Matapos ang operasyon, may mga batang nakatulog at may ilan namang nakatayo at naglalakad na. Baka sa mukha ng mga magulang ang saya. Ang operasyon ay bagong pag-asa na mamuhay ng normal ang kanilang mga anak. Masayang-masaya po ako dahil sa tinagal-tagal po ng panahon na dinadala ng anak ko yung ganyang nararamdaman niya. Sa ngayon po na operahan na po siya. Mga bata na rin po siya, maglaro na maayos at walang tutong sa kanya. Nagpapasalamat ako sa GMA Kapuso Foundation na meron silang ganitong programa para sa mga kagaya namin na hindi namin kayang magbayad ng operasyon. Ang tagumpay ng GMA Kapuso Give a Gift Surgical Operation Luslos ay naging posible sa pakikipagtulungan ng High Precision Diagnostics, Philippine Children's Medical Center at ang pediatric surgeons ng PCMC na nag-aray ng kanilang oras at libreng serbisyo.
Kung nais po ninyo maging katuwang sa mga project ng GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan at para naman sa inyong donations, maaari pong magdeposito sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang online auction ng Ogie and Regine Celebrity Ukay-Ukay kung nais ninyong bumili ng celebrity items at tumulong sa pagpapagawa ng mga classrooms sa iba't ibang panig ng bansa. Mag-log on po sa www.ebay.ph/ukay-ukay. Susunod, babaeng ng hijack umano ng truck sa California, tinugis ng mga pulis. Pagpapaturok ng glutathione para lang pumuti, posible raw makamatay. Iwamoto nagwala ng pagbantaan umano ng dating nobyo. Tututukan natin sa pagpapatuloy ng 24 oras. Meron po tayong balita mula sa bansang Amerika. Naging mainit ang pagtugi sa isang babaeng nagnakaw umano ng isang truck. Panuorin niyo po ito mga kapuso. Habol-habol na mga patrol car ng pulisya. Ang truck na yan humaharurot sa isang highway sa California. Maya-maya pa, ayan, itinabi ng suspect na babae ang truck, lumabas siya. Habang, ayan, umaandar pa yung sasakyan, tumakbo siya, Tinangka niyang tumakas pero na-corner siya, ayan ang mga pulis. Batay sa payag ng truck driver, hihilain o ito-tow niya dapat ang kotse ng babae nang biglang sumakay ang babae sa truck at patakbuhin yon. Posible raw makasuwa ng pagnanakaw ang babaeng hawak-hawak na yan ng mga pulis. Chika Minute! Tumitindi ang basiklaban ng mga cook sa kauna-unahang cooking reality show na Kitchen Superstar. Sino naman kaya ang sinasabing heartthrob ng kusina? Alamin sa chika ni Kata Tibayan. Painit ng painit ang labanan sa pagitan ng Teams Cordon Bleu at Red Hot Chili sa kauna-unahang cooking reality show ng Kitchen Superstar. Amang cook na atasang magluto para sa 250 graduating high school students sa graduation ball nila. Naghati-hati ang mga cook sa pagluluto ng mga putahe nila. Si MJ ang nanguna sa paggawa ng Choco Stick Peach Float ng Team Red Hot Chili. Pero mukhang mas mabenta pa yata ang heartthrob na si MJ sa dessert niya. Ang cute niya kasi! Kaya naman, pati ang ibang cook ume-eksena. Ikaw na artista! Oo, sisingit pa Bawal ako ba yan? Pwede yan. Ano ba yan? Ito na Kasi nanay, sumbok kita! Dito ka na lang namin. Dito ka na lang. Ay, nanay to! Payak! Teka lang! Payak pa yan! Bata ka pa! Ang heartthrob na si MJ at iba pang cook, abangan bukas sa Kitchen Superstar. Up next, Iwamoto nagwala matapos pagbantaan umano ng ex-boyfriend. Tutok lang dito sa 24 oras. Nagbabala ang Food and Drug Administration laban sa paggamit ng injectable glutathione bilang pampaputi ng balat. Ayon po sa FDA, hindi nila aprobado ang pagtuturok ng glutathione bilang pampaputi dahil sa posibleng panganib dito sa kalusugan, lalo na kung mataas ang dosage. Posible raw itong magdulot ng pangangati ng balat o di kaya mauwi sa nakamamatay na Steven Johnson syndrome o toxic epidermal necrolysis. Maaari rin daw itong makaapekto sa thyroid at bato at posibleng mauwi sa kidney failure. Ayon pa sa FDA, ang glutathione ay maaari lamang iturok sa pasyente bilang bahagi ng treatment sa tinatawag na neurotoxicity na resulta ng cisplatin chemotherapy. Chika Minute! Nagwala ang Kapuso star na si Iwamoto matapos daw siyang pagbantaan ng kanyang ex-boyfriend. Yan ang chika ni Nelson Canla.
Umiiyak sa matinding galit ang aktres na si Iwamoto nang madatnan ko sa gilid ng GMA compound kaninang tanghali. Sinubukan kong pakalmahin pero tuloy pa rin siya sa pagwawala. Ang sasakyang ito, nagkabasag-basag ang windshield at mga bintana. Ilang minuto pa sinamahan namin si Iwa para magpagamot sa ospital. Nagtamo siya ng mga sugat sa kanyang mga kamay dahil na rin sa bubog mula sa pinagbabasag niyang windshield. Sa kwento ni Iwa, pinuntahan siya ng kanyang ex-boyfriend na si Mickey Ablan sa kalagitnaan ng kanyang taping sa GMA compound kanina. Ilang buwan na silang break pero nakikipagbalikan daw ito sa kanya. Pinaalis daw ni Iwa si Mickey dahil nasa kalagitnaan siya ng taping pero nagpupumilit pa rin itong makipag-usap. Galit na galit ang aktres dahil inagaw at tinangay umano ni Mickey ang kanyang cellphone. Titignan daw niya ang mga text messages doon at aalamin kung sino ang bagong boyfriend ni Iwa saka nagbitiw pa ng banta. Hinabol ni Iwa ang ex-boyfriend palabas. Nang hindi maabutan, pinagdiskitahan na ng aktres ang kotse nito. Bumalik na si Iwa sa GMA para tapusin ang kanyang taping. Nakikipag-ugnayan na siya sa kanyang mga abogado at malaki raw ang posibilidad na dumulog siya sa pulisya at barangay para sa proteksyon. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag si Mickey tungkol sa nangyari. Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. At yan po mga maiinit kong chika for tonight. Tutok uli bukas sa Chika Minute for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Bumuhos na kaagad ang mga mensahe ng pagbati para sa Chika Minute host na si Pia Guanyo. Matapos niyang aminin kahapon dito mismo sa 24 oras na engaged na siya sa kanyang non-showbiz boyfriend. Totoo bang engaged to be married ka na raw sa iyong non-showbiz boyfriend? Yes, it's true. Wow! Congratulations! Sa Twitter page na Pianatics o ang fan site ng TV host, nakapost ang mga mensahe ng fans para kay Pia. Merong mga nag-congratulate sa kanya. Meron ding excited na para sa mismong araw ng kasal. Wala pang itinatakdang petsa si Pia at kanyang boyfriend para sa kanilang wedding day. At narito ang ebidensya. Pakita mo na, Pia. Welcome back, Tita Mel. Salamat. Ayan ang ebidensya. Napakagandang engagement ring. Thank you, Tita Mel. Pagka sumunod na yung ternong hikaw, papakita din natin, Ano, nagulantang ka ba? Hindi naman. Siyempre, dapat na panahon na. Okay. Panahon na para sa'yo. Thank you for your approval, Tita Mel. At Mike, magsalita ka naman. Approve. Approve. At yan po ang mga balita aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Kilala ko na po yung mapapangasawa. Ako po si Mike Henry Proud. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras. Yan, pakita